I may have committed many sins in my life, but stealing money from the people and from the government is not one of them. Bago ko simula ng pagsana ito, kung gusto mo ng mga ganitong history o topic, inaanyayaan ko po kayo mag-subscribe at pindutin ang bell icon para updated ka sa mga ganitong videos. Martes, October 21, 1997. Ang Senado ng Blue Ribbon Committee at House Committee on Good Government ay nagsasagawa ngayon ng magkakahiwalay na pagsisiyasat tungkol sa operasyon ng Big Bird o Oakland Big Bird na isinagawa 11 taon nang nakakaraan upang ibalik di umano ang sinasabing hidden wealth o nakatagong yaman ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang investigasyon ay sinagawa bilang tugon sa hiling ng Pangulong Ramos na espesipikong otoridad sa Kongreso upang ayusin ang isyu ni Marcos. Dagdag pa ni Ramos na ang nakatagong yaman ay maaaring maagasanang nalutas noong Cory administration pa lamang. From the Lips of a Dying President by Salvador H. Laurel, former Vice President of the Philippines, 1992. Maaari kong patunayan, mahina at nilalapit na ang kamatayan ng aking bisitahin sa Hawaii noong 3 ng Pebrero 1989. Personal na hiniling ni Marcos na ako ang maghatid sa kanyang offer kay Cory Aquino na isusuko niya ang 90% ng kanyang mga pag-aari para sa sambayanang Pilipino sa pamamagitan ng foundation na itinayo niya. Ngunit pinahihintulutan lamang siya ni Cory na mamatay sa sariling bansa at mailibing sa tabi ng kanyang ina. Isinalaysay ko ang pangyayaring ito sa isang libro na pinamagatang Neither Trumpets Nor Drums na inilathala noong 1992. Nang matapos ang aking termino bilang Vice Presidente ng Pilipinas. Mga may kinalaman na parte ng librong ito ay aking sinalaysay para sa benepisyo ng mga hindi pa nakakabasa nito. Isa sa mga hindi malilimutang pagbiyahe ko bilang Vice Presidente ay ang pagbisita ko sa Honolulu, Hawaii noong 3 at 4 ng Pebrero 1988. Noong 2 Pebrero, mga alas 5 ng hapon, nakatanggap ako ng urgent na tawag mula kay Mrs. Imelda Romualdez Marcos mula sa Honolulu. Humihikbi siya sa telepono. "Doy, pwede ka bang makapunta rito? Masama na ang tayo ni Ferdinand. Gusto kang kausapin. Baka hindi na siya magtagal. Please come," pakiusap niya. Kailangan kong ikansila ang aking mga appointment. Baka makapunta ako pagkatapos ng ilang araw, tanong ko. "Baka hindi mo na siya abutin. Please come as soon as possible," patigil niyang pasabi sa akin. Naisip ko, ang mga kasong isinampa laban sa mga Marcos ay nakabinbin ng 3 taon. Ngunit wala namang nangyari at ang bansa ay nanatiling magkakahiwalay. Marahil, kung sinubukan ko ang Lincolnian approach with malice toward none, with charity for all, maaari nating malutas ang issue at mapag-isa ang bansa. With firmness in the right, as God gives us to see the right, let us strive on to finish the work we are in. Pagkatapos ay naalala ko ang pakiusap ni Imelda. "Nais ko kausapin ka. Siguro may pagkakataon pa. Baka handa siya makipagkasunduan." Una niyang ipinabatid sa akin ang kalagayan ni Pangulong Marcos na siya ay mahina na. Sinabi sa akin ng mga doktor na tumingin sa kanya ay mayroon na lamang siya
mas mababa sa 50% na posibilidad na mabuhay. Maaaring hindi na siya tumagal na kahit 3 buwan. Pagkatapos, dinala nila ako sa intensive care unit. Hindi ko makilala si Pangulong Ferdinand Marcos. Noong makita ko siya, ang Marcos na kilala ko ay matipuno, aktibo at masalita. Ang lalaking nakita ko ay butot balat, mga 85 pounds. Masayang inihayag ni Imelda, Andy, narito na ang Batanggenyo, narito na si Doy. Bumukas ang kanyang mga mata, nakilala niya ako. Sinubukan niyang magsalita, ngunit gumalaw lamang ang kanyang mga labi, walang tunog. Sininyasan niya ang nurse na alisin ang tubo na nakapasok sa kanyang lalamunan. Inilabas ng nurse ang mahabang tubo at sinabi sa akin. Sa wakas narinig ko ang boses niya. Sobrang hina, halos tulad ng isang bulong. Yumuko papalapit upang marinig ko. Salamat Brad, nakarating ka. I have something to tell you. Pinigilan ko siya. Bago ka magsimula, Ginoong Pangulo, maaari ba akong magtanong ng isang katanungan lamang? Tumango siya. Bakit ako? Bakit mo ako tinawag na Mr. President? Bakit ako sa lahat ng tao? Mariin kitang tinutulan. Marahil ay isa ako sa mga responsable para sa pagpapatalsik sa iyo. Bakit ako? Sininyasan niya ako na tumigil. Say no more Brad, aniya. Di ko naman pinigilan yun. Ginawa mo ang dapat mong gawin bilang pinuno ng oposisyon ng maraming taon. Kinontra mo ko sa prinsipyo, hindi sa pagkatao. Labag ka sa batas militar, ngunit marangal ka tungkol dito. Hindi katulad ng ilang mga tao. Bukod dito, hindi ko makakalimutan ang iyong ama. Utang ko sa kanya ang aking buhay. Hindi 1 beses, ngunit 3 beses. Hayaan mo akong magsalita ngayon. Kaunti na lang ang oras ko. Pakiusap. Pakisabi kay Ginoong Aquino na huwag nang magpadala sa akin ng kanyang mga kamag-anak. Nagmumungkahi sila at nagtatanong ng masyadong maraming bagay. Ang gusto ko lang ay mamatay sa aking bansa. Ibibigay ko ang 70% ng lahat ng aking mga pag-aari na ating pinag-usapan para sa ating mamamayan. 10% lamang ang hinihiling ko para sa aking pamilya. Hayaan mo lang akong mamatay sa sarili kong bansa. Gusto kong mailibing sa tabi ng aking ina. Masirap na ang kanyang paghinga. Pinahinto ng nurse ang aming pag-uusap. Kailangan na niyang magpahinga, sabi niya. Bago ako umalis ay sinabi ko sa kanya, Mr. President, hindi ko alam kung pakikinggan ako ni Mrs. Aquino, pero susubukan ko. Nagmadali akong bumalik sa Maynila upang may hatid ang mensahe ni Marcos kay Pangulong Aquino. Humingi ako ng appointment ngunit hindi kinikita ni Cory. Narito ako, ang kanyang sariling Vice Presidente, na humihiling lamang ng 3 minuto ng kanyang oras upang maiparating ang isang napakahalagang mensahe mula sa kanyang pinalitan. At hindi niya ako kinikita. Sinabi sa akin ng kanyang executive secretary na si Catalino Macaraig na busy siya. Nalaman ko kalaunan na naglaan siya ng 1 oras para kay Tom Cruise, isang Amerikanong movie star. Dahil sa paulit-ulit na pagtanggi niya na makita ako at pakinggan kung ano ang aking sasabihin, sumulat ako sa kanya. Sumulat ako sa kanya ng isang liham na may pitsang Pebrero 5, 1989. Mula nang dumating ako kahapon,
Sinusubukan ko nang makakuha ng appointment sa iyo. Inaasahan kong makakahanap ka ng oras upang makinig sa confidential na mensahe ni Ginoong Marcos at ikonsidera ang serious import and far-reaching consequences upon your administration and the nation as a whole. Kinabukasan, sumagot si Cory Aquino. Tungkol sa highly confidential na mensahe mula kay dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, nararamdaman ko ang liwanag ng iyong representasyon ng serious import and far-reaching consequences upon my administration and the nation as a whole. Ang nasabing mensahe ay dapat isiwalat sa publiko sa halip na manatiling confidential. Ito ay alinsunod sa aking inihayag na patakaran ng utmost transparency in the management of the affairs of the country. Sa parehong araw ay sumulat ako. Inaasahan ko pa rin na magbago ang iyong isip at tatanggapin ang mensahe sa isang pribado, hindi pampolitika, direkta at walang sala, labas sa anumang personal o partisan consideration. Tungkol sa iyong mga mungkahi, na ibahagi ko sa publiko ang lubos na confidential na impormasyon, ikinalulungkot ko. Ngunit wala sa akin ang libertad na gawin yun dahil ipinagkatiwala sa akin na maihatid sa iyong personal ang mensahe. Tanging ikaw at dating Pangulong Marcos lamang ang maaaring magdeklara o ibunyag ang mensaheng ito. Let us give national reconciliation and national stability every chance to succeed for the sake of our fragment and people. Hindi na ako nakatanggap ng anumang karagdagang tugon mula kay Cory. Ang pagtanggi ni Cory na tanggapin ang mensahe ni Marcos ay marahil ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Kung pinag-aralan niya itong mabuti, maaari ay ayos na sana ang isyong kayamanan ni Marcos sa nakalipas na 8 taon. Marahil ay nabayaran na din sana ang utang natin sa mga dayuhan. Ito ang makatotohanang kasaysayan ni Marcos, ang pagmamahal niya sa sambayan ng Pilipino. Ngunit kaunti na lang siguro ang natitira sa mga ganitong libro patungkol kay Marcos dahil pinabura na ito o wala nang makita sa social media o sa internet. Ano ang masasabi mo sa paksana ito? At ano yung mga nalalaman niyo pa na makatotohanang kasaysayan ni Marcos dito sa Pilipinas? I-komento lamang sa ibaba para malaman din ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli.